What's that? You're so funny. Naughty. Naughty or silly? Sing na lang. Sing. Hato. Hato pan. So pretty. Where's your jacket? Oh, where's this one? No, sorry. Baliktad naman na yung hato. Bugay. Yeah, bugay look na. Bugay. Huh? Apple. Apple? Where's the apple? Where? Huh? Ano po? Sweet. Sweet? Ano po? Kung ano-ano mo lang niyayaw-yaw na ating Lumi boy. Nahatid na natin si Lumi mga made. Kanina pa. Good morning mga made. Ngayon lang tayo Ngayon na ako babati sa inyo. Kanina pa ako dito sa may parkingan ng working place namin. Doon sa baba mga made. Nandito tayo sa pinakataas. Doon no. Dito ako nakahanap ng parking. So kanina pa tayo dyan. Mga 8:10 yata. Nagpark lang ako. And then, nagchika-chika kami ng aking online friend na si Madam April. Sa IG ko siya nakilala. Hindi mo na ako pumasok kasi maaga pa naman. Alas 9 naman yung work ko. So, ngayon, dahil 8:45 na, punta na tayo ng work. Tingnan nyo, kanina. Ang dami kong nakitang mga tao dito. Sa may hotel. Sana hindi ganun kadami ang maanuhan natin na rooms malinisan. Si Marsky, oh. Kakarating lang din. Hello. Sakto ah. Sakto ah. May ano agad siya. May mapagparkingan agad siya. Buti pa to. Lapit-lapit. Sa akin doon sa dulo eh. Perfect. One eternity later. One eternity later mga mali. Alive and kiki si Madi Rubinho. Ay, grabe. What a day today. Yung nakalagay dun sa listahan na lilinisan ko ay 16 rooms. Actually, 17. Kasi merong nag-stay over pero kailangan siyang linisan. So, all in all, 17 siya. 17 rooms. Pero, ang ending pala mga madi, 20 rooms. All in all. Tapos, 4 na family rooms. And, ako lang mag-isa mga madi. Nakakaloka. Yung akin lahat, kailangan linis. Tapos, beddings. Pero, may tumulong sa akin. Siguro mga alas 11 na yon. And, masaya ako. Kasi, matutulungan na ako kahit pa paano. Pero, ang ending mga madi, mga 4 or 5 rooms lang yata yung na bidengans niya. Kasi pag ganyan, for example na merong tutulong sa'yo, kasi ano sila, yung morning shift sila. So yung mga morning shift na yan, tutulong sila sa'yo before matapos yung shift nila, which is alauna. Pero yung itutulong lang nila sa'yo ay bedding. So natulungan niya nga ako. Pero 4 or 5 rooms lang yung nalinisan, nabidingans niya sa 20 rooms na naka-assign sa akin. O diba? Nakakaloka. And then, nakapag-lunch na ako ng alauna na yun eh. Ay, hindi. 1. O tama, mga 1:10 or mga 1:10 na nga ako nag-lunch eh. Kay tinapos ko yung nag-stay over doon na kailangan malinisan. And then, before ako nag-lunch, yung lilinisan ko na lang na rooms, yung natirang rooms na lang ay 9 rooms. 9 rooms. Pero yung 9 rooms na yun madi, hindi ko yun kakayanin na ako lang mag-isa. Kasi kailangan siyang matapos ng alas 3. O diba? Nakakaloka. Nakakaloka mga madi. Ako yung pangalawa na may maraming rooms ngayong araw na to. Kasi ano yan dyan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 7 floors yan siya dyan. And then 4th floor ako. Ako yung pangalawa na may maraming rooms na kailangan linisan. Pero mag-isa lang ako. Pero anyway mga mali, na-share ko lang.
na yun. We're alive naman. Alive and kicking. Si Mr. na yung nag-pick up kay Lumi. So, uwi na tayo mga madi. Oh, what a day. Alam mo yung mga madi, kung meron lang talagang KFC dito, Jollibee, hindi ako uuwi agad. Kakain ako. Magtatambay ako muna ako sa labas para makapagpahinga ako. Kayo no, ang ating lumibo. Ay, pero wala man. So, diretso tayo ng bahay, no? The next day. The next day na tayo mga mate. Hindi na natin natapos yung ating vlog kahapon kay ang sakit ng paa ko. Pagod na pagod ako. Hindi na kinaya continue natin yung ating vlog kay pagod ako kahapon. Sobrang sakit ng paa ko. Kakatapos lang natin pala ihatid si Lumi. Tapos daan ako dito sa S-Market. At bago pumunta ng work, kailangan kong bumili ng pagkain kasi wala akong pagkain. Wala akong lunch. First time kong kumain ng pansit canton na. Pansit canton lang talaga mga madi early in the morning. Saka chicken na maanghang. Ano ba yung pwede kong bilhin as lunch? Hindi kasi ako mahilig sa salad eh. Nasasayang lang pag salad yung kinukuha ko. Bread na lang siguro. Ay, nakalimutan ko magdala ng banana. Maganda sana itong mga to kaya may chicken, salad, tapos egg. Kaya lang di ba ako mahilig siya? Ay, eto na lang. Ang mahal. Ayan, ito na lang mga mati. Mashed potato, tsaka meatballs. Malalaking meatballs. This is only 4 euros. 4 euros siya. Ito na lang, not bad. At least mabubusog ako nito. After 1 eternity later mga mati. Alive and kicking. Alive and kicking. 20, ay hindi, 18, 19, 20, 21, 22 rooms yung nalinisan natin today all in all. And of course, hindi katulad kahapon, wala akong partner. Ngayon may partner ako. I mean, ngayon, yung partner ko, linis tsaka bedding siya. So, mas mabilis kami. Before 3, tapos na kami. Actually, 2:30 tapos na kami all in all, kaya pinaaga ko siya sa pag-uwi. Ang ngayon mga madi, kinakabahan ako. Tama ba yung parking natin? Kinakabahan ako kasi baka ay wala naman. Wala akong walang papel sa windshield kasi kinakabahan ako madi. It's because baka mali yung pagpark ko kasi meron kasing pintuan dyan. Mayroong pintuan doon kung napapansin nyo. Minsan kasi bawal mag-park sa harap ng pintuan unless merong nakalagay na bawal mag-park sa harap ng pintuan. Katulad noon, yun, may nakalagay na auto tallinn ovi. Pero sa Quintiquial ito, well, bawal naman talaga pag kasi ano yun auto tallinn is garage. So hindi siya pwede mag-park. Walang pwedeng mag-park doon sa harap. Kasi paano nga naman makakalabas yung mga car doon sa garage kung merong magpa-park. So hindi katulad dito walang nakalagay dyan. So wala naman ako nakikitang papel mga madi sa harap ng aking windshield. So safe tayo, safe. Kasi alam nyo ba mga madi, pag natikitan ako 50 euros mga madi. So wala, safe na safe yung ating sasakyan dyan. Thank you Lord, thank you. Kasi alam nyo mga madi, kanina nahirapan ako mag-park, as in nakailang ikot ako, nakadalawang ikot ako kasi dito mga 8, punong-puno na to dito hanggang doon sa taas. Plano ko nga sana doon ako mag-park, kaya lang meron kasi yung tinatawag na 50 meters from the sidewalk. Hindi ka pwedeng park, kailangan sakto yung measurement mo, yung distance ba. Kaya lang minsan ako nagkakamali ako ng yung tansya ba. So doon ako kanina. So pero ako sabi ko parang malapit na to talaga sa sidewalk. So lumipat ako doon. Pag dyan ako siguro nagpark, for sure natikitan ako. So nandun. So doon safe tayo. Ay salamat. Yan yung problema ko minsan yung sa parking ba. Kasi nakailang ikot ako dito mga madi kanina, 2.
From there to there, wala ako nakita doon. Balik ako dito. Nagpark ako dyan. Sabi ko hindi talaga pwede dito kasi malapit sa sidewalk. So, umikot na naman ako. Balik ako, tapos doon ako sa kabila nag-park. Kasi hindi ko yan nakita kanina na may space doon. So, ayan. Ayan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Our good inodoro ay tapos na. At nakaano lang tayo today. 6 hours and 15 minutes. Pero dahil bawas ang ating lunch 30 minutes. So, 5 hours and 75 minutes siya. Meron sila sariling calculation of minutes para hindi siguro sila malito. So, instead of 5 hours and 45 minutes, yung nangyayari doon ay 5 hours and 75 minutes. Huwag yun na akong tanungin, Madi, kung paano naging 75 and 45 minutes. Pero anyway, dahil hindi tayo magmamadali ngayon, si Mr. ang mapipick up kay Lumi. Punta tayo sa Pasati, kape-kape muna tayo. Tinawagan ko si Lani and masasamahan niya ako. Kaya let's go mga Madi. Ayan tingnan niyo yung ano. Tingnan niyo yung bata, chinichismis ako, sabi niya may nagbablog daw. Tingnan niyo yan ini-enjoy nila ang huling hirit ng summer. Kay soon hindi na mainit, lalamig na. Punta tayo dun sa Pasati. Ang ganda, diba? Greenery. May date bago umuwi. Ano yung lunch nga? Strawberry vanilla. Strawberry vanilla. I'm having next coffee mocha and choco muffins. I want that. May masaya na naman. Nalibre ng choco muffins. Pero sa kanya siya nagbayad nung vanilla. Ito yung akin. Oda. Paminsan-minsan date din. Dito tayo sa Espresso Hindi lang House. work. Kung sa atin ni Starbucks, no? Oo, Starbucks. Dito, Espresso House. Kasi wala kami Starbucks dito. Sa Helsinki meron syempre. Kakagaling lang ng daycare. Tayo galing ng work. Hindi lang puro work. Enjoy din. Mag-spend ng money. Tapos mamaya mag-nag-feast. What? No. Bless Mama. Bless. God bless. Oh, no. You bring this one. Get inside now. Inside. Hi. Hi, sus. Hi, sus. Mag-change lagi kay ko ano. T-shirt. What? Didi agad-agad? Go to the sofa. To the sofa. Aha. Saan lumen pier tama? Lumis kores. There's more. Wow. Lumis kores. Dede. Naman yung dede. Agad-agad. Pwede ba umupo muna si Mama? No? How is she? No, Paikkari nukkuu, mutta ei taas syönyt kunnolla. Hindi na naman daw siya kumain ng maayos. Odotaan. Oh, wait lang, anak. Hindi na naman daw kumain si Lumi ng maayos. Sure ko mo pala. Joo, sitä oli vissiin syönyt. Yo, kumain siya ng breakfast. I think maybe that's why Lumi doesn't eat lonas, Thai lunch. It's because the breakfast and lunch it's so near. Like she's not used to it. Like Joo. you know, so near. Ano daw? Ano kasi yung lunch ni Lumi ay 12. Tapos yung breakfast niya pag gising siya like 7 or 8. Diyan kasi 8 tapos breakfast ay lunch 10:30. So malapit lang. So by tendency nabusog pa siya. Kaya hindi siya kumakain ng lunch. I think dahil dyan. Pero hanggang kailan ka hindi kakain ng lunch, anak? As nicely, please. Okay. Hug Mama, please. Ha? Ha? Beta? Yo. May nag-offer ng ano.
Kiss mo. Okay. Kumukuha ng tubig si Josawa. Bibigyan ako ng tubig. What? Time to luto na naman mga mate. Tapos na si Lumimag. Dada! Dada! Ay, ang ating Lumi po. Kakatuwa. Pagdating. Dada! Dede! Pa naman makapag-antay. Kailangan dede. Kaya, inupera na lang ako ni Josawa kanina ng tubig. Kasi alam niya na pagdating ko, umiinom ako ng tubig. Kalimutan ko nga maghugas ng kamay kanina. Kaya hindi makapag-antay ang Lumi ko. Magluto tayo ng gulay mga made. Magluto ako ng yung binili natin doon sa Asian shop. Yung parang pechay ba? Habang yung Lumi ay nandun sa tatay, naglalaro sila doon. And speaking of Lumi pala mga madi, meron ako i-share sa inyo. Mga madi, na-mention ko dati dito sa vlog ko, yung about doon sa sinabi ko na mertihan or na signan ba si Lumi ng A or no na sign. Kasi dahil dyan sa pagtatapon niya ng toys or di kaya pagkain. Pero hindi naman talaga yung sobrang lumilipad yung mga toys, yung mga pagkain. As in, parang hinahagis niya lang ba? Pero ngayon, nag-improve na. Hindi na siya naghahagis or ng mga pagkain. Na ano na siya, natuto na siya ba? Di ba, na-share ko din dito mga madi sa inyo na meron talagang nursery worker si Lumi na parang kinakatakutan niya or parang may trauma siya kapag nakikita niya. So, yung nursery worker na yun mga madi. Si Lumi kasi, nag 1 month na siya since nung binalik namin siya sa daycare kasi nag-holiday siya ng 1 month. Nag 1 month na si Lumi. Yung tuloy-tuloy talaga sa daycare, yung walang absent ba. And sa loob ng 1 month na yun, yung nursery worker na yun, na sinasabi ko sa inyo, actually, teacher siya. So, sabihin na lang natin, teacher siya. Teacher na lang yung itawag ko sa kanya. Para hindi kayo malito mga madi. So, yung teacher na yon, it's either pang umaga siya or sa hapon siya. Pag pang umaga naman siya mga madi, for the past siguro 2 weeks, yung ginagawa niya ay nag-prepare siya ng pagkain. Sa umaga, merong 2 nursery worker. Yung isa, nag-prepare ng food at din yung isa, siya yung nagbabantay doon sa mga bata sa playroom, sa loob. Para siya ba yung taga-aliw sa mga bata while pinag-prepare yung food. So, yung teacher na yan, siya yung nag-prepare ng food, diba? So, every time na pupunta kami doon or hinahatid ko si Lumi sa nursery worker, nakikita naman niya yung teacher na yan. Okay lang kay Lumi, dumediretso siya doon sa loob ng playroom o di kaya minsan dumediretso siya doon sa table kung saan siya na nakaupo para excited siyang kumain. Walang problema si Lumi. Hindi ko siya nakita ng anything na kakaibang reaction ba. So ngayon mga madi, ngayong araw na to mga madi, yung teacher na yun, hindi siya yung nagpe-prepare ng food. Siya yung nasa loob ng playroom. At alam niyo ba mga madi, pagkapasok ni Lumi doon sa gate mismo, bago yung sa loob ng room, bago sa loob ng playroom, nakita niya yung teacher na yun. At alam niyo ba yung reaction ni Lumi mga madi? Bumalik siya sa akin. Pagkakita niya sa teacher na yun. At talagang hindi ko maintindihan kung bakit ganun lagi yung reaction ni Lumi doon sa teacher na yun. Napapa-wonder ako, meron bang ginawa yung teacher na yun kay Lumi kung bakit ganun yung reaction niya? Kasi napansin ko naman sa ibang mga nursery worker, hindi naman ganun yung reaction ni Lumi. Bukod tangi lang talaga sa kanya mga madi. Kanina, nagtitigan sila ni Lumi. Napatitig din ako sa kanya kasi kahit anong tawag niya kay Lumi, ayaw talaga lumapit sa kanya. Ayaw talaga lumapit sa kanya ba? So yung ginawa ko na lang, hinawakan ko yung kamay ni Lumi tapos dinala ko siya doon sa playroom. So umalis ako na nagtataka ako, ano kayang ginawa ng teacher na yun kung bakit ganun yung reaction ni Lumi. Na-share ko yan kay Lani. At alam niyo ba ang sabi ni Lani? Sabi niya, baka daw, yung teacher na yun, hindi siya yung enthusiastic ba? Hindi siya yung magiliw kay Lumi. Kay Lumi lang.
explain ko sa inyo mga madi kung bakit kay Lumi lang. And then sabi din nila na yung mga bata kasi, ang lakas ng pakiramdam nila. Alam nila mga madi kung sino yung parang, alam niyo, may gusto sa kanila. Nararamdaman nila yan na itong taong to lang gusto sa akin. So, parang yung tiwala, hindi ibibigay ng bata. Kasi yun din yung pinaparamdam nung tao sa kanya na parang hindi siya katiwa-tiwala, hindi siya komportable. Kasi paano nga naman magtitiwala yung bata kung ikaw mismo, di ba? Kung ikaw mismo hindi mo pinaparamdam na dapat magtiwala ka, dapat maging komportable ka sa kanya. So yun yung sinasabi nila na baka hindi siya magiliw, kaya ganun yung reaksyon lagi ni Lumi. I think tama talaga na parang wala siyang amor kay Lumi, kumbaga. Kasi bakit nasabi ko bakit walang amor yung teacher na yun kay Lumi? Kasi kahapon mga madi, as in, nawindang ako ba? Kasi meron isang bata doon, dati kasi si Lumi yung pinakabunso, ngayon meron ng mas maliit sa kanya. Yung bata na yung kahapon, as in, nawindang ako kasi yung bata na yun na maliit, yung teacher na yun, iba yung approach sa kanya. Magiliw siya doon sa bata na yun, which is never kong nakita na ginawa niya yun kay Lumi. Alam niyo pa yung paano yung nagpabindang sa akin mga madi? Kinarga niya yung bata. Yung pinaramdam ba talaga niya na welcome yung bata sa kanya, which is never niyang ginawa yung kay Lumi. Kinarga niya pa kahit na sobrang bigat kasi medyo malaki yung bata na yun. At doon ako bakit ganun? Iba yung trato niya sa bata na yun, iba yung trato niya kay Lumi. Siguro yun yung dahilan na nararamdaman niya ni Lumi kung bakit. Alam mo yung hindi welcome si Lumi sa kanya. Easy. Easy. Grabe makatawag kay Easy. And then, parang naano ko din, napagtanto or napagdugtong-dugtong ko din na I think totoo nga. Kasi meron naman isa doon na nursery worker ang giliw-giliw kay Lumi. Yung para din siyang bata. Kaya si Lumi parang nagtitiwala sa kanya. Tapos si Lumi nakay-smile kasi kahapon nakita namin yung nursery worker na yun. As in talagang nasa labas pa kami ng pinto, papasok pa lang. Talagang binuksan niya yung pinto, tapos nag-hi talaga kay Lumi. Alam mo yung giliw siya kay Lumi. Tapos si Lumi ang ganda ng smile. Tapos laging kwento ng nursery worker na yun na si Lumi daw kapag nasa labas daw sila, kasi nasa kabilang grupo yun kapag nasa labas din sila, nagpapakarga daw. Tapos as in tuwang-tuwa sila na magkaibigan daw sila. Which is, naramdam ko kasi nakikita ko siya kung paano siya kay Lumi, which is totally opposite doon sa teacher na sinasabi ko sa inyo mga mali. Doon ko napagtanto, doon ko napagdugtong-dugtong na ay, oo nga no, baka nga dahil doon naramdaman talaga ni Lumi na hindi siya welcome doon sa teacher na yun, kaya ganun yung reaction niya. As in, bukod tangi, siya lang talaga yung reaction ni Lumi. As in, doon ako napapa-question mark lagi. Yes, my love! Which is, sabi ko, ba't ganun? Diba? Dapat nga, hindi sila ganun. Naluloko ako naawa ako kay Lumi, syempre, naawa ako sa kanya. At plano ko nga tanongin yung bukas ba, yung teacher. Bakit ganun si Lumi ha? Hindi ko dare na itanong kung bakit ganun si Lumi sa kanya, tapos sa iba, okay naman siya. Iba yung reaction ni Lumi sa kanya pa. Hindi ko dare. Yung tatanong ko lang sana is, kamusta si Lumi sa loob ng daycare? Kasi alam nyo, yung buhay ng mga bata ngayon, sabi ko nga sa inyo dati, diba, na mararamdaman nyo yan kapag meron na kayong anak, na yung buhay ng mga bata once na nag-daycare na yan, parang yun na din yung parang wala ka nang alam kung paano yung araw nila, paano yung buhay nila, kasi na nag-start na sila ng daycare, yung unang makakaalam ng bagong milestone nila is sila na, hindi na ikaw na nanay. Kaya medyo nakakasad pa, nakakasad at the same time wala kang magawa kasi kailangan mo magtrabaho kailangan mong trabaho kailangan mong pumayod, which is yun talaga yung reality ng mga nanay. Maano ka na lang talaga na ang sakit sa pakiramdam. Sa totoo lang mga mali na hindi na ikaw yung unang makakaalam ng mga milestone ng mga anak niyo. Dati, ikaw ang pinakaunang makakaalam, pero ngayon ikaw na yung last na makakaalam. So, nakakaano lang mga bali, nakakasad lang. Kasi, ganun yung pinaparamdam nung
Pero sana, no? Sana, mali ako ng, sana magbago pa yun, mga madino. Kasi, ayoko din naman na, sabihin na lang natin may favoritism, di ba? Ang liit pa ni Lumi para makaramdam ng ganun. Pero, nangyayari din yan. Ay, nako. Sana, no, magbago pa yun. Kasi, kung ganyan, tapos, matagal na mga kasama ni Lumi, paano na lang, di ba? Ay, mga madi. Wala lang, na-share ko lang sa inyo mga madi kasi as in, di ko talaga maawa kay Lumi, sa totoo lang. Huwag nating i-underestimate yung katalinuhan ng mga bata. 'Di ba? Na-amaze na tayo na akala natin kapag mayroon tayong sinabi, hindi nila maiintindihan. Pero, uy, ano ka na lang, amaze ka na lang na naintindihan pala ako ng anak ko. Kaya si Lumi talagang kinakausap ko yan na parang matanda na ba? Kasi alam ko, naiintindihan niya ako. Yan yung lagi kong sinasabi sa kanya. Alam ko na naiintindihan mo ako. Lalo na pag pagod na pagod ako. Ni-explain ko talaga yan sa kanya. Ay, sana magbago pa yung mga madino. Kasi, bawa naman yung ating Lumi po. Bata-bata po. Ay, makapagsaing na bukas tignan ko ulit kung ganun pa din ba yung reaction niya kapag alam ko siya pa din, yung teacher na yun pa din yung nandun sa loob ng playroom. Ay, rice. Lumabas tuloy ang rice. Maranasan nyo yan mga mading sa may mga anak dito na may finish. Dapat hindi ganun kasi trabaho nila yun. Profession nila yun. Yung pinili nila. Parang ano lang din. Parang mga ibang professions din na nanumpa ka para pagsilbihan yung mga tao. Para ganito, kung bakit yan yung pinili mo. Dapat gawin mo kung ano yung mga sinumpaan mo. Kung bakit yan yung trabaho na pinili mo. Diba? Ay, makapagsaing na nga mali. Nakakaloka. Saing mo na ako mga mali.